Isa pong magandang araw po sa lahat ng mga kabayan ka-updates ko mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man po kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, and welcome to my SMDC podcast. Ayan, so ngayong araw nga pong ito, tayo nga po ay tuluyan ng nakatawid sa Setyembre. Ayan, sa lahat po ng mga ka-updates natin, kabayan, ha? Excited na ba kayo? Pansin nyo lagi kong binibigkas, no, itong mga bare months, Kapaskuhan, kasi parang iba talaga yung vibes na idadala sa akin, no? Kasi gaya na nga lamang pag September, maririnig nyo po ulit, no, yung mga tugtugan ni Jose Marichan. Natutuwa nga ako kasi nitong August 31, ang dami ko na nakikita mga memes na parang si Jose Marichan maaga natulog. Maaga natulog kasi syempre simula na naman ang kanyang mga racket sa buhay, 'di ba? And medyo iba din kasi talaga yung vibe ng Pasko sa Pilipinas kasi nga imagine, magsisimula na naman yung mga bentahan ng mga Christmas decor sa mga malls. Magsisimula na naman yung mga pailaw sa kalsada. Patalbugan na naman ng mga syudad, no? Ng mga Christmas decors, no? Like sa Makati, of course, sa Mall of Asia, hindi magpapatalo yan, di ba? O yung mga inaabang mga fireworks display. Okay, ano pa ba? Yung mga food bazaar, mga night market, talagang nakaka-excite. Syempre, simula na naman ng mga countdown. Ayan, pag mga September, simula na po ng countdown ng Kapaskuhan. Okay, bibilang na naman tayo ng araw. Oo, pero sana po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates namin na nasa ibang bansa, uwi naman kayo. Uwi naman kayo para makapiling naman namin kayo. Ayan, para makapiling naman kayo ng inyong mga pamilya, makapiling kayo ng inyong mga anak, 'di ba? Kung nandito po yung pamilya nyo, uwi naman kayo. Pero kung nandiyan yung pamilya nyo, maganda rin po, no, na nandiyan na kayo, kasi madalas po sa mga kliyente ko, ang pamilya po nila ay nasa ibang bansa na. Kaya parang andun na yung kanilang andun na yung kanilang, parang there's no reason, no, para umuwi, no, ng Pilipinas kasi nga nandun na nga sila sa ibang bansa. Pero kung kayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, alam nyo, rewardan nyo sarili nyo na umuwi muna kayo ng ilang araw. Okay, paghandaan nyo na po, pag-ipunan nyo na, kasi iba ang pakiramdam kapag kasama mo ang pamilya mo sa araw ng Pasko, lalo na kapag kayo po ay nasa Pilipinas. Oo, iba ang level ng saya ng Kapaskuhan. Ay nako, kahit ako nga po ay umaalis, 'di ba? Umaalis po kami at pinapaalis po kami. Parang pangit ng times pinapaalis. Parang pinapalayas, no? Hindi, pinapaalis kami ng SMDC, syempre dahil parte po ng aming trabaho. Pero pag sasapit na nga po ang Kapaskuhan, hindi ko kaya talaga na hindi umuwi sa ating tahanan, sa ating bansa, no? Kasi iba ang level ng saya ng Kapaskuhan dito sa Philippines, as in. Kaya sa lahat ng mga kabayan ka-updates na nasa ibang bansa, nagtatrabaho, alam nyo, yung balikbayan box na mga iniipon nyo lagi, no? Nako, iyan po ay bare lamang yan kumpara sa presensya. Okay, sa presensyang ibibigay nyo mismo sa inyong pamilya sa araw ng Pasko. Walang tatalo sa inyong presensya. Walang regalo ang hihigit pa sa inyong presensya, no? Kasi syempre yan ang mga kwentong maibabaon ng mga pamilya natin, ng mga anak natin, dahil once upon a time, 'di ba, nakapiling ko ang tatay ko, ang nanay ko sa araw ng Pasko. Kaya rewardan niyo sarili niyo, kabayan ka-updates, uwi naman kayo dito. Oo, para makapiling naman namin kayo at makapiling kayo ng inyong mga pamilya. Okay, ma-remind ko lang po na sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood ng ating podcast. Nako, welcome po ulit kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig,
panonood, suporta, at sa inyong oras na naibabahagi niyo po sa amin sa pagpapatuloy niyo po sa amin sa inyong mga gadgets, no? Kung kayo po ay naka-tablet, desktop, iPad, iPhone, ayan, Android, ako, maraming salamat po. Sana po, kahit dito lang po sa podcast ko, ayan, hindi lang po yung SMDC yung ating naibabahagi, no? Kundi ipapakamdam din po namin sa inyo yung vibe na parang nasa Pilipinas lang din kayo. Ayan, dahil po syempre sa ating mga updates all about SMDC. Okay, so tayo po ay napapakinggan sa Spotify. Kung hindi niyo po parang kung kayo po ay nagmamaneho, kung kayo po ay nasa trabaho or kayo po ay nagpapahinga, masarap makinig ng podcast dyan po mismo sa Spotify. Hindi nyo kailangan panoorin ako. Pwede nyo lang akong pakinggan, ayan, habang kayo po ay may ginagawa sa buhay. Or di naman kaya kung kayo po ay libre naman ako, pwede nyo akong panoorin sa YouTube. Ayan, dito po sa ating YouTube channel, Justin Archeda-SMDC TV. Okay? And meron din po tayong Facebook page, SMDC Kabayan Investment, and Justin Archeda-SMDC TV. Ganito po kabayan ka-updates, no? Yung SMDC Kabayan Investment, madalas po ako dyan nagpo-post at nagbo-boost ng post. Okay? So, dyan naman sa Justin Archeda, SMDC TV, dyan naman po tayo nagpo-post din minsan pero hindi nga lang naka-boost. Okay, so, pero i-like niyo po parehas, no? I-like niyo parehas. And then kapag may mga tanong kayo, ayan, i-PM niyo ako, i-DM niyo ako, kliyente ko man kayo o hindi, welcome po kayo dito. Opo, tanong lang po kayo, basta all about SMDC project, wag lang po yung mga what is your favorite color, ganyan. What is your motto? What is your favorite food? Define love. Tanong lang po kayo all about SMDC project, no? At tayo po ay sasagot naman sa lahat po ng inyong mga katanungan. And syempre, i-upload ko rin po ito sa aking podcast, no? Para po ma-address din kasi baka mamaya may tanong kayo, nakapares din po ng tanong ng ilang sa ating mga kabayan ka-updates at ipapaalam po din po sa ating mga kabayan ka-updates, no? With matching mega super duper shout out pa. Ayan. Okay, gusto ko din palang batiin muna bago tayo dumako sa ating issue ngayong araw na to. Issue? Sa issue ngayong araw na ito, ha. Gusto ko lang batiin ang lahat ng mga kabayan ka-updates natin kasi ito po base po sa ating geography. Dito po sa audience sharing, ayan, sa ating podcast. Umaabot po ang ating podcast sa Spotify. Diyan po mismo sa US of A, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Korea, Macau. Si Macau hindi nawawala. Ang pagkakakapit natin sa Macau, iba, ha? Okay, Taiwan. Ayan. Maraming salamat po. Dubai pa pala. Hindi ko nasama. Dubai. Ayan. Bigla ko lang naalala. Dubai. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood, pagtsatsaga. Aminin niyo na mga kabayan ka-updates, tayo lang po ang gumagawa ng podcast na ganito. Ewan ko lang talaga kung may nagka-podcast dyan na nakatulad ko or kapamilya ko. Ayan, no? So, tayo lang po ang nagka-podcast, ha? Ang hirap-hirap kaya bumuo ng podcast. Imagine 40 minutes to 1 hour. Tapos minsan in-edit ko pa yan yung podcast ko. At kailangan kong mag-podcast ng 2 beses sa isang linggo. Maibigay lang po yung pangako, yung commitment na meron tayong ganitong programa, no? At wala po itong bayad. Walang bayad. Yung sa Spotify kasi wala pong bayad. Ayan. So, parang hindi ata sa Pilipinas, hindi applicable sa Pilipinas yung monetization sa Spotify. Though, sa YouTube, meron, pero hindi naman ganun kagrabe, no? Hindi naman tayo Tulfo, hindi naman tayo iba na Alawin, hindi naman tayo Kong TV, di ba?
So, parang ano lang din, parang meron, pero ano talaga, sobrang liit. Oo, hindi pampabuhay ng pamilya. Ayan. Pero ginagawa ko po ito, syempre, para makabanding kayo, lalo yung mga ibang mga kabayan ka-updates natin na nasa ibang bansa. Ayan. Sana po na-appreciate nyo, sana po kahit paano ay naaaliw kayo sa ating pinagagawa. Oo, kaya syempre gusto ko din ipakita dito yung other side of me. Hindi lang po syempre yung parang SMDC, gusto ko din pong ipakilala sa inyo paunti-unti ang sarili ko, kung ano nga ba ang ugali ko outside SMDC, kung totoo bang meron tayong attitude problem. Actually, meron pa talaga akong attitude problem. Ayan. Hindi, biro lang po. Pero, ayun lang, parang gusto ko lang din kasing i-express yung sarili ko. Hindi lang sa SMDC, di ba? Siyempre, parang kailangan mo din minsan kumonekta sa inyong mga viewers, sa inyong mga listeners, di ba? Parang, parang inaano ko lang din na baka kasi yung isip ng iba parang nauumay. Di ba, parang nauumay yung iba sa puro kaka-update. So parang naisipan ko talaga gumawa ng podcast para at least kahit paano, di ba, medyo magkaroon ng bonding, ayan, magkaroon ng connections, no? Hindi lang puro SMDC updates. Di ba? Kasi napapansin ko po ito. Doon natutuwa naman ako, parang lahat po ng mga SMDC updates ay inaabangan nyo. Pero syempre, naiintindihan ko kung kayo po ay may unit sa gold. For example, kung kayo po ay may unit sa gold residences. Pag ako ay may in-upload about sa Sans residences, hindi nyo papanoorin. Kaya syempre, ba't nyo papanoorin ang Sans updates kung wala naman kayong unit doon, 'di ba? So parang feeling ko hiwa-hiwalay, 'di ba, yung mga nanonood sa atin. So parang dito gusto ko mangyari ay lahat tayo ay nagkakaisa, lahat tayo ay magkakasama-sama sa iisang content. Kaya naisipan kong gumawa ng podcast. Para syempre, 'di ba, parang anything under the sun, tayo po ay nakapag-usap and nakakapagsingit ako ng mga konting developments, ayan, or konting mga updates, no, about nga po dito sa mga ilang sa mga SMDC projects natin. Oo, so yun po talaga ang dahilan din, bukod din po sa Q&A, yun din talaga ang dahilan sa mga nagtatanong kasi na bakit pa ginagawa yan? Hindi ka ba napapagod? Parang napapasma na yung bibig mo. Oo, may mga ganun kasi. Pero, ang importante masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ka sa na nakipag-usap ka. Katulad dito, para kung ewan, no? Kasi imagine na, ito pong podcast natin, madalas kong ginagawa ang aking podcast mga 1:00, 2:00 na madaling araw. Kaya, if mapapansin niyo sa mga previous podcast ko, minsan parang nahuhulog na yung mga mata ko, no? Kasi ito yung medyo masarap magsalita. Masarap kapag-usap, no? At hindi na ganun ka-loaded yung trabaho unless kung may Zoom. Okay? At saka yung podcast natin minsan talaga parang parang inisip ko nga, parang what if kung araw-araw yung podcast natin, ang hirap siguro. Kasi itong podcast ang ginagawa ko, ito, nag-record ako ngayon, ini-edit ko pa yan. Kaya syempre, ayoko mabuking yun na ako po ay bulol. Hindi po ako bulol. Oo. Tsaka, imagine etong tugtog na yan, yung tugtog na yan, instrumental music na naririnig nyo po, no? Etong sa podcast yung background ko. Actually, wala yan. Wala din po akong sound effect na may tumatawa yung ganyan. Ay, yan yung tumatawa. Wala akong ganyan. Kapag ako po ay nagsasalita, ini-edit ko pa yan. Oo, kaya syempre, parang hindi ko siya pwedeng pagsabayin talaga. So, imagine nyo, etong camera na nakatapat sa akin, yan po yung ating telepono, etong iPhone, ayan. iPhone 13, okay.
iPhone 13. Tapos, ito namang mic ko, okay, itong microphone na gamit ko naman, nakakonect naman to sa iPhone X natin. Kung saan, nandoon po mismo yung Podcast Pro, okay, para doon ko po i-record ang aking boses. Ayan. Tapos, alam nyo ho ba na itong sa Podcast Pro pa, pag inano ko na, pag natapos na nga po akong recording, no, inaano ko yan, ini-stop ko, din ini-screen recording ko pa yan. Tapos, so lalabas po yung itong recording ko na audio recording, itatapal ko yan mismo sa video na ito mismo. Ayan, kung napapanood niyo po ako, itatapal ko yan. Kasi, kahit na kailangan nilang kailangan nilang madikit. Kasi kung hindi ko po madidikit yung kahit naka-mic ako, kung hindi ko madidikit itong recording ko, audio recording ko, ang pangit ng boses. hindi siya ganito lalabas. Ayan. So, ang hirap din, pero sulit naman kasi nakakatuwa dahil lagpas 100 lagi ang ating mga viewers, ang ating mga listeners sa podcast, no? And syempre, ang mga unang-unang mga nanonood, mga taga US of A. Oo, yung mga iba dito para mga naka-break lang, para makinig, no? Or di naman kaya bago matulog kasi daw nakakaantok daw yung boses ko. Oo, nakakaantok daw, parang tsaka nakaka-relax. Wow, nakaka-relax. Oo. So, yun nga po, kabayan ka-update. Sana po, nabibigyan ko po kayo. Naaaliw ko po kayo sa ating podcast na ito. Okidoki. Okay. Maaring nainibago kayo dito mismo sa background ko. Kabayan ka-updates. Nainibago kayo mismo. Baka nainibago po kayo. Tayo po ay kasalukuyang nasa Shore Tree Residences. Okay? So, kasi yun nga po, parang ang plano ko nga po, maglalagay po ako ng lugar sa aking channel or content na kung saan na po promote mismo ang lahat ng mga units ng iba't iba mga kliyente sa SMDC. Yung mga kakaiba talagang ka-promote talaga. Oo. So, parang yung mga unique, no? And, trivia lang po, kabayan ka-updates. Alam niyo po ba na ang nagastos sa interior ng unit na ito ay umabot po ng 1.150 million pesos. Totoo. Uulitin ko, 1.150 million pesos. Okay, kasi ito po, natanong ko lang naman, no, mismo sa owner, no. Ayoko na lang banggitin yung buong pangalan. Hindi ko rin naman itanong Pero kung pangalan niya Jeff. Ayan, Sir Jeff. Okay, natanong ko lang sa kanya kung magkano inabot kasi ang ganda talaga nitong family suite dito sa Shore Tree Residences. Tinanong ko kung magkano inabot. And nalaman ko na ang parang siguro yung design pa nga lang. Actually hindi yung design pa lang ng ID or interior designer ay umabot ng 45,000. Pero ang renovation, ang lahat ng mga gamit, no, ay umabot po ng 1.1 million pesos. Akalain niyo 1.1 million pesos. Pero grabe, kabayan ka-updates, iba din kasi talagang na-amaze ako sa itsura dahil iisipin ko hindi siya feeling ko wala ako sa condo dahil feeling ko nasa hotel ako. Ganon yung vibe na naibigay niya sa akin. Kaya sobrang ganda yung mga furnitures dito pinasadya pa daw galing pa, kung di yun nagkakamali, galing pa daw ng Pampanga, no? And
kung di ako nagkakamali, ang team ng unit na ito is a bachelor's team, and para may pagka-French kasi. Ako saan, para may pagka-French yung vibe, no? Lalo na yung mismo sa pintuan ng CR, sliding door siya. Oo, sliding door siya. At saka, kung mapapansin niyo po, no? Panoorin niyo po yung vlog ko. Ay, abangan niyo po yung vlog ko dito mismo sa unit na to para makita niyo yung kabuuan ng tinutukoy ko. Ang kombinasyon po ng kulay nito ay kulay gray, dark gray, light gray, at saka black. Kung nagkakamali, yung kama is kulay, black ba to? Oo, actually black po no? Black yung tingin ko dito. Siguro dahil naiilawan kayo mukhang gray, pero black po ito. So napakaganda. Ayan, napakaganda mismo ng unit na to. At nagulat ako kasi tinanong ko kung kamusta yung booking. Of course, syempre, pagkakataon na natin, di ba? Parang kailangan ko na rin makiosyoso kung gumastos ka ng 1.150 million and then walang babalik, di ba? So parang natanong ko na din kung kamusta yung booking, ganyan. So sabi niya, bago pa lang sila, pero no last August, wala daw parang hindi daw nababakante yung unit na to sa Shore Tree Residences. Ayan, parang nagbayad lang ako ng Sen Nutrients. Ayan, para siyang oil. Ubus na nga siya. Nabibili ko to sa SM Mega Mall. Ayan. So super nice ng amoy na to. Parang hindi siya amoy pang tito or pang tita. Parang siya, parang nakaka-refresh pag ikaw ay stress. Yan, nahihilo sa biyahe. Ayan, actually nag-hoard ako niyan. Sen Nutrients All Is Well Oil. Ayan. So super bango. Ayan. So Sen Nutrients baka naman. So mabalik nga po tayo sa issue mismo dito mismo sa Shore Tree Residences. Sabi niya parang hindi nga daw po nababakante yung unit na ito. Okay? And ang pala nito, kung doon nagkakamali, ang rates po nila ay 3,200 kapag weekends, pag weekdays is 3,000. Okay, pasensya na po kayo, ako po ay humirit ng discount. Oo, kaya syempre, parang din naman, parang ipopromote ko rin naman yung hindi naman ako nagpalibre, pero nagbayad pa rin ako, pero naglambing ako ng konting discount kasi marami pa akong pupuntahang Airbnb kasi. So, inuna ko lang po talaga ito. Sabi ko, papromote ko yung unit mo sa channel ko, ganyan. So, binigyan po tayo ng discount. Ayan. Pero, sa lahat po ng mga kung kaya nyo naman, huwag na kayo manghingi ng discount. Huwag na po akong tularan. Oo, kasi ito naman talaga ay parang hindi ko naman dapat talaga ginagawa ito. Pero, syempre, bilang tulong na rin para ma-encourage na rin yung mga kabayan ka-updates natin na mag-open ng Airbnb, mag-ayos ng unit. Ayan, ginagawa natin to. Hindi rin biro na tayo ay magbayad sa ilang units na Airbnb. So parang kaya pasensya na talaga kayo, humingi on discount para syempre mas marami akong mapuntahan na Airbnb units at mas marami tayong matulungan, di ba? O kung halimbawa kung kayo po ay kung kayo po ay biglang nakailangan ng condotel o i-flash ko lang po yung pangalan mismo ng unit na to at kayo po ay malaya na makaka-check-in, nakakapag-stay dito, sobrang affordable pa, di ba? So, yun nga, parang kung bibilangan mo kasi kung hindi sila na bakante, umaabot ng, for example lang 3,000 per day at 31 days, no? Pagpalagay na natin 31 days, umaabot sila ng 93,000. Tama ba? Oo, 93,000 pesos. Imagine.
Kaya nga minsan parang iniisip ko nga parang talaga parang minsan sa isang unit, hindi lang po location ang dapat talagang isipin sa pagkuha ng property. Iba talaga ang interior. Oo, kasi parang hindi lang naman mga turista yung mga nagpupunta dito sa shore or kumukuha ng staycation. Meron din tayong mga kabayan ka-updates na sobrang stress sa trabaho, devastated, kailangan umiskapo ng panandalian. So, papasok ang staycation. No? Kaya, like ko nga sinasabi sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na mayroong units mismo sa SMDC. Kung kayo po ay nasa pre-selling stage pa lang, I suggest kabayan ka-updates, i-ano mo na, pag-ipunan niyo na po ang inyong interior. Oo. Pag-ipunan niyo na kasi, well, we have to understand, hindi ko na po i-showbiz ito or what, no? Diretso na po tayo, magpapakatotoo na po tayo. Ang daming unit sa SNDC. Ang daming nagpapaupa, ang daming nagpapa-Airbnb. Pero, syempre, ano ba ang kakaiba doon sa unit mo? Kasi yun ang pinupuntahan talaga. Kung ano yung unique, ano yung kakaiba. Okay, meron kang amenities sa shore. Maganda ang location mo. Okay? Pare-parehas kayong lahat ng presyo. Pero ano ba ang naiiba? So, yun talaga, no? Ang importante. Kailangan talaga mag-invest sa interior kabayan ka-updates. Oo. And, tsaka nagulat ako kasi I think wala silang property manager. Sila yung nakaharap po kaganina. Okay. Dalawa sila lalaki, no? Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. I think it starts with the letter M. Pero si Jeff talaga ang nagtatak talaga sa akin. Siguro babatiin ko yung isa niyang kasama sa vlog ko. Okay, babatiin ko na lang po siya mismo sa vlog ko. Ayan. Sila mismo yung tumututok mismo sa unit na ito. At tinanong ko paano ba, saan nanggagaling yung mga source. Nasa page lang sila, pinopost lang nila kung saan yung unit. And kapag maganda yung property na pinapaupahan mo, pina-interior mo, pasantabi na po sa lahat ng mga property manager. Hindi na po kailangan ng mga property manager para mag-push through ng unit nyo. No? Talagang kayo na po ang dadayuhin talaga. Kayo na po ang pupuntahan mismo, no? Kung andito kayo. Pero syempre, kung nasa ibang bansa kayo, kailangan nyo mismo ng property manager. Gaya na lamang itong ino-offer namin, no? Meron kaming tinatawag na meron ho kaming naka-tie up. Etong naka-tie up mismo dito mismo sa grupo namin. Sobrang ganda ng leasing department na ito. Okay? So ito po ang tinatawag naming home fort. Okay, home fort. 'Di ba? Parang home and comfort, parang ganun. So home fort, ayan. So ang maganda kasi dito kabayan ka-updates kapag kayo po ay kumuha ng property sa SNDC. Okay? Sila na po ang bahala mismo para i-market yung property mo. Okay? Sila na ang bahala mismo. Ang maganda rito, compare sa ibang mga property management, no? Sa iba't ibang, I don't know, alam ko marami talaga dyan, no? Pero dito, mas tutok talaga sila. Tutok sila. Meron tayong statistics, hindi ko lang po maibahagi dito kasi medyo personal. Pero sa Zoom, kung kayo po ay interesadong malaman, yung sinasabi ko, I encourage you na makipag-meet sa akin via Zoom meeting. Kasi meron ako doong makita mga stats or mga facts, no, na talagang makita nyo talaga na lahat ng mga kalendaryo ng mga units na ito ay talagang occupied. Book talaga. And syempre, importante sa atin na maraming booking
sa ating unit para syempre may magbabayad ng ating bank financing. 'Di ba? Totoo naman talaga kapag kayo po ay kumuha ng property, parang baby, 'di ba? No, kumuha ng pre-selling. Okay? Para siyang baby na inaalagaan mo, susuportahan mo. Ito yung binabayaran mo every month, 'di ba? At the moment na yun nga po na turn over na siya, parang ang sistema naman talaga dapat diyan ay siya na mismo ang bahala mismo sa sarili niya. Okay? Parang kung meron man siguro idadagdag na konti sa bank financing, konting-konti na lang yun, di ba? Pero yung majority po ng ilan sa ginagawa ng ilang mga SMDC investors, no, parang the moment na mag-bank financing, gawin nating pagkakitaan, gawing asset. Kaya nga, diyan na uso yung Airbnb. Maganda ang plano ng Homefort. Okay? At nung nakita ko nga mismo yung idea, sobrang iba. Iba po ito, parang what if kung wala kang booking, pero yung iba may booking, ay nako, may kita ka pa din. Ganun siya kaganda, kabahan ka abits. Hindi ko lang pwedeng i-discuss dito. Ay kasi gusto ko mangyari, maganda kung sa Zoom natin pag-usapan. Oo, so i-DM nyo ako sa aking WhatsApp number 63915281435. Nagugulat kasi talagang magugulat talaga kayo. Ang dami doon, puro sure. Ang units doon, tapos may ilan doon air. Ha? Fully book, kabayan ka updates. Fully book. Oh, fully book. Ang ganda ng pasok ng pera. Diyan mismo sa Homefort. So, kahit ako na-amaze, ayan. So, sana sana magkaroon tayo ng time, ayan, para po mapag-usapan din, no? Mapaipaliwanag nga sa inyo kung mas maipaliwanag sa inyo yung Homefort, ayan. And, syempre, pwede rin po ito, hindi lang sa pre-selling, no? Sa mga packaging ng pre-selling, pwede rin ito sa mga, sa mga RFO or ready for occupancy. Okay, sa mga ready for occupancy na na units like Shore, Air. Ang gaganda ng promo natin ngayon sa mga RFO natin kasi imagine 5% down payment spot, move in ka na. Move in ka na, and after that, yung 10% payable in 36 months, in 48 months, ang haba. Imagine, nagbayad ka ng 5%, tumitira ka sa unit mo ng 3 o 4 na taon na hindi ka nagbabayad ng bank financing. Magbabayad ka lang ng bank financing or ng monthly mo sa bangko the moment na umabot ka na sa last month DP mo ng 10%. So, kung ang last month ng DP mo ng 10% ay 36 months, doon pa lang tayo mag-aayos ng ating bangko. Okay? Yung iba, 48 months. O after 48 months, doon tayo mag-aayos ng loan sa bangko. O 'di ba? Parang kasi yun ang maganda kasi sa RFO naman. Bayad ka na ng 5 spot DP, tapos ipa Airbnb mo na agad. O for example, ang monthly mo sa Shore ay nasa 22,000. For example lang, for 36 months. For example lang. Okay? Pinapaupahan mo yung unit mo for Airbnb. Umaabot mismo ng pagpalagay mong mga 3,000 per night, no? 3K per night, umaabot po siya ng 60,000, 20 days. Ayan. So, imagine, 22,000, ibalik mo ibayad mo sa SMDC, tapos yung 38,000, o bayad mo siguro yung asok juice mo, yung sa utilities mo, pagpalagay mo mga 38,000 lahat na yun, mayroon kang 30,000 na take home na pwede mong ipunin para ipambayad sa balanse sa bangko para lumiit yung inyong balanse ilalon sa bangko. Kung 30,000 per month ang naiipon mo times 36 months, magkano yun? 900,000, 30, 60, 90, 180. Meron kang 1,080,000 pesos na naitabi para mabawasan ang inyong monthly sa bangko, sa inyong balanse. 'Di ba ang saya, ang gaan
parang lumalabas na ang binayaran mo lang talaga ay yung 5% down payment at saka yung interior. Oh. So parang ganun po ang ginagawa ng ilang mga SMDC homeowners natin. Pero syempre, sabi ko nga, hindi rin ho basta-basta, no? Kailangan talagang pag-aralan yung ultimong pagpili ng property. At etong unit na to, alam nyo, baka bahin ka updates, may 2 number 8 sa unit na to. Hindi ko pwede sabihin yung buong number kasi I suggest na kausapin niyo lang po yung may-ari. Ilalagay ko po yung link, yung name niya dyan po mismo sa description box. May 2 number 8 and talagang sabi ko, ang ganda ng unit number mo. Sinadya niya ba talaga yan na ito piliin nyo? Sabi niya, yes. Actually, ang plano nga sana nila is 3 8, 8, 8, 8, ganyan. So, yun, parang hindi natupad. So, ganun, parang dalawang 8, no? Pak sinabi ko na yung unit number. Napakadaldal mo talaga, Justine. So, yun, kabayan ka updates. Parang, sila po ay ganun mag-isip. Napaka-smart, no? Talagang, kailangan ng number 8. Lahat po ng mga kliyente ko, sabi ko nga, basta may number 8 yung unit nyo, maganda. Okay, pero may mga units din naman na kahit walang number 8, maganda ang perspectives. 'Di ba? Kahit yung nga sa akin 1106 sa gold, pero maganda yung perspectives. Gusto ko yung layout. Gusto ko yung perspectives ng unit. So, doon pa rin naman, kung saan ka magiging maligaya, no? Kung saan ka payapa, ayan, yun yung i-grab mo, yun yung kunin mo. Okay. Sa lahat ng mga clients ko naman dyan, na parang, ay kasi mas gusto ko ito. Well then, follow your heart. No? Kasi ikaw naman ang magabayad, hindi naman ako, di ba? Hindi naman ako magabayad. Oo. So, nasa inyo po iyon. No? So, kami parang gabay lang naman kami. Parang nasa inyo po kung ano po ang plano nyo, di ba? So, kaya nyo lamang nito, meron tayong reopen sa air residences. Ayan, so na-hold ko siya. Hopefully, baka may makakuha dyan. Kasi sold out na po si Air. Baka hindi niyo po alam. So, kung may merong ilan sa inyo ang gusto ng unit sa Air, meron po tayong naka-hold ngayon 1BR with balcony. Okay? Abangan nyo kabayan ka updates itong Condotel Tour or yung unit tour dito mismo sa Shore 3 Residences. At paano ko nga ba nasabi? Paano nga ba umabot ng 150 million itong property na ito, itong interior nito? Panoorin niyo po, abangan niyo po yan sa aking YouTube channel, no? And sobrang excited ako talaga na maipakita sa inyo itong unit na ito. And syempre, may meron pa tayong Shore 3 residences na construction updates. Ayan, abangan nyo po iyan. Syempre, sinulit na rin po natin na makasilip sana sa Tower 3 and Tower 4 sa likod. Kaya lang may mga harang po kasi, no? So, hindi ko na rin po nakunan. Kasi isa rin po sa mga dahilan, kaya din po ako nag-Airbnb dito para magkaroon ng shot naman sa likod. Kasi pansin nyo, sa mga previous updates ko sa Shore 3, laging asa harap. No? And then, so gusto ko naman maibigay yung sa likod naman, para maiba naman. Pero, yun nga, mukhang di tayo pinalad. Pero, babawi na lang tayo sa amenities. Ayan, papakita ko po mismo sa inyo yung amenities ng Shore 3 Residences. Ayan. And huwag rin po kalimutan yung mga updates ko. Yung mga nag-request ng South 2, available na po yung South 2 updates natin sa GEM Residences. Ang ganda rin ng GEM, ang ganda rin. Abangan nyo po on my next podcast, no? Meron akong gusto ko lang muna i-double check to bago tayo magbigay ng mga updates, no? Kasi baka matechnical tayo. Hindi pa ako sigurado, pero gusto ko lang malaman kung totoo po ito. Ayan, so ayoko muna sabihin kung ano man ito, pero
Kung totoo man ito, naku, napakaganda, napakahayahay ng buhay ng mga Pasigueño kung matuloy man ito. Ayun, abangan niyo po yan sa aking podcast, no? I-open up ko po yun sa inyo. Kayo po ang unang-unang makakaalam kung ano nga ba itong tinutukoy ko about dyan mismo sa Pasig Gem Residences. At sa lahat ng mga kabayan ka-updates natin, na bago lang po dito sa ating podcast, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Pero para mas tuloy-tuloy na ang ligaya at saya, nako, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Justin Archeda-SMDC TV, for more videos and updates all about SMDC projects, no? Kasi tayo po sa channel na ito, lahat po ng mga updates na kailangan nyo malaman all about SMDC, ihahain po namin sa inyo. Ihahain ko po sa inyo sa lahat po ng mga OFW kabayan, saan man panig man kayo ng mundo. Kapag napanood nyo po yung mga updates ko, para na po kayo nakauwi. Okay, para na po nakauwi dito mismo sa Pilipinas. Ayan. So sana po, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Oo. Mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para unang-una ka sa chismisan. Hindi, para unang-una ka na nakakaalam sa lahat ng mga updates all about SMDC projects. And syempre, babonggahin na natin, please follow me na rin po sa Spotify, okay, Facebook page SMDC Kabayan Investment and Justin Archeda, that's SMDC TV. Sa ating TikTok and Instagram ay may mga inputs din tayo dyan na mga kung ano-ano, no? Sana po ay i-follow yun na rin po ito. Ayan, diba? Para tuloy-tuloy na po ang ligaya. And syempre, kung kayo po ay may mga katanungan all about SMDC projects, nako, kabayan ka-updates kapatid, huwag ka na mahiya. Okay, huwag ka na mahiya, i-DM niyo lang po ako. That's 63915281435. 63915281435. Okay, so make sure lang po kabayan ka-updates na hindi ikaw ay hindi po kayo kasapi. Ayan, sa sa university ng mga nanggo-ghost. Ay, mga ghosting, utang patapos na po ang ghost month. Huwag na po kayong magaganyan-ganyan, mga ghosting. Tapos na po ang buwan nyo. Ano ba yan? Oo, tama na yung... Pero na-appreciate ko po yung lahat sa mga ka-updates natin na nagbibigay ng mga minsan inabot na ng 1 week, no? Parang sinabi sa akin naman nangyari, no? I am hoping and praying sana po maging okay po kayo. Katanggap-tanggap naman yung mga emergency na yan. Pero ang importante, kayo po ay nagbigay ng updates. No? So, pag mga ganun, kayo naman magbigay ng updates. So, doon po ako. Oo. So, sa lahat po ng mga kliyente na nakausap ko dito, yung mga hindi po talaga natuloy, alam nyo, yung mga hindi po natuloy na nagbigay ng final word, or final word, no, na talaga nag-update talaga sila, alam nyo, kayo po ang masarap maging kapartner sa negosyo. Kasi kayo po ay merong salita, no, kayo po ay merong parang merong boses na naantok ako eh. Pasensya na po kayo. Kumbaga parang kayo po ay professional kausap. Kasi ang dami ko kilalang parang questionable. Hindi ko maintindihan. Ayan, ba't ganun? Parang yung tipong okay naman kami, close naman kami, biglang ganun, nag-ghosting. Pero naging vlogger na din. Nagbibidyo pa siya. Pero I doubt kung napapakinggan niyo to. Pero kabayan ka-updates, ayun lang, no? Sana po ay yun po, kung may mga problema man, ayan, please let me know, no? Bilang kausapin niyo ako, hindi siguro bilang consultant, kahit bilang kapatid, para maintindihan ko naman. Hindi yung parang okay, binigay ko ang lahat.
pagmamahal, pag-aarog ka, tapos iiwanan mo ako. Oo, wag naman ganun, kabayan ka updates, no? So sabihin niyo lang po, no, na parang may nangyari or hindi na po kami tutuloy, ganyan. Alam nyo, sobrang malaking bagay na po yun sa akin. Oo, sana mabago yan, mabago ang mukha ng mga kliyenteng ganyan, no? Yung tipong parang may salita. Sobrang, sa lahat po ng mga nagbigay sa akin ng final words, no? Hindi ako nag-burn ng bridges, pero sobrang na-appreciate ko yung lahat ng mga tao, naging kliyente ko na hindi po tumuloy pero ang ganda ng aming pagtatapos. Maraming salamat. At syempre sa lahat ng mga kliyente naman pinili po tayo, nagtiwala sa atin, ayan, wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang unit niyo. Oo, dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ninyo. Okidoki, nako, kabayan ka updates. Ay, ang bilis ng oras. Tayo po ay muling magpapaalam. Okay, tayo po ay muling magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda na nag-iiwan po sa inyo ng katagang kabayan ka updates. Sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!